Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1641 hanggang 1650. Matapos marinig iyon, may napagtanto si Severin. Master Uncle, sinasabi mo bang mayroong higit sa isang set ng mga token? Tumanggaw si Woolrich at sinabi. May 12 set ng mga token. Ang Sky Blue Sect ay may isa at ang iyong master ay may isa na hindi ko alam kung saan niya ito nakuha. Sa pangkalahatan, ang lahat ng first tier na sekta ay magkakaroon ng isang set ng mga token at marahil, ang ilan sa mga second tier na sekta din. Sa sinabi niyan, may posibilidad na ang ilang first tier sect ay maaaring magkaroon ng higit sa isang set. Humalaklak ang Great Elder. 100 tao ang pinapayagang makapasok sa bawat token, ibig sabihin, ang isang set ng 12 token ay nagbibigay daan sa pagpasok ng 1,200 tao. Dahil mayroon tayong 2 set ngayon, pinapayagan tayong magpadala ng 2,400 tao sa lihim na kaharian. Siyempre, tulad ng sinabi ko noon, maaari lamang naming ipadala ang mga hindi pa nakapasok noon. Nagpatuloy si Woolrich sa pagpapaliwanag. Walang ibang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng maliit na itim na tore maliban sa amin. Sinabi sa akin ng iyong master ang tungkol dito. Kapag natagpuan mo na ang maliit na itim na tore, magkakaroon ka ng pagkakataong makapasok sa isa pang mas mataas na antas ng kaharian. Natuklasan ng iyong master ang isang wormhole sa lihim na kaharian at pumasok sa wormhole na nagdala sa kanya sa kaharian na iyon. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng pagkakataong makagawa ng maraming tagumpay at nadagdagan ang kanyang mga nagawa nang malaman na ang maliit na itim na tore ang susi para makapasok ang mga tao sa kahariang iyon. Naghanap siya ng pagkakataong nakawin ang maliit na itim na tore at napasok sa gulo. Nang makatakas siya sa habulan, sa kasamaang palad, nawala niya ang maliit na itim na tore sa lihim na kaharian. Sa isang mapait na ngiti, sinabi ni Severin. Gaano katagal nakabukas ang Paradise Secret Realm? Kahit na pinapayagan tayong magdala ng 2,400 tao sa lihim na kaharian, hindi magiging madaling trabaho na hanapin ang maliit na itim na tore. Itinaas ni Woolrich ang 3 daliri. Mananatiling bukas ito sa loob ng 3 buwan. Medyo mataas na ang iyong pagkamit ngayon. Tandaan, ang saint lamang ang pinapayagang pumasok. Kaya't huwag mong subukang maging isang royal saint bago ka pumasok sa lihim na kaharian. Napangisi si Severin. Mayroon tayong 2 buwan na natitira, ngunit kailangan nating umalis ng maaga na nangangahulugan na marahil ay mayroon na lamang tayong higit sa 1 buwan na natitira. Hindi ako uunlad ng ganoon kabilis. Kaya, ang lihim na kaharian ay mananatiling bukas sa loob ng 3 buwan. Sus, napakaikli nito. Mahihirapan tayong hanapin ang maliit na itim na tore. Hahaha. Biglang tumawa ng malakas si Woolrich. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Natakot ang iyong master na maaga ito ng iba sa kanya kaya may ginawa siya sa maliit na itim na tore. Pagkatapos noon ay pinitik niya ang palad para kumuha ng maliit na compass at ipinasa kay Severin. Ito ay isang soul compass. Ang iyong master ay may tatak ng isang maliit na halaga ng kanyang telekinesis sa maliit na itim na tore. Maaaring makita ng soul compass na ito ang tatak at makagawa ng koneksyon sa loob ng 500 yarda. Kung ang maliit na itim na tore ay nasa loob ng 500 yarda kung nasaan ka at ang soul compass ay magre-react at ipaalam sa iyo kung aling direksyon ang pupuntahan. Medyo gamaan ang loob ni Severin matapos malaman iyon. Tiyak na madaling gamitin iyon. Kung hindi, wala akong ideya kung saan ko dapat simulan ang paghahanap ng maliit na itim na tore. Kunin mo. Umaasa ako sa iyo upang magawa itong maluwalhati ngunit mahirap na gawain. Ngumiti si Woolrich at ipinasa ang soul compass kay Severin. Natigilan ito sandali ni Severin. Tapos sabi niya, Master Uncle, binibigyan mo ako ng matinding pressure. Sigurado akong mayroong kahit isang disipulo sa 2,400 tao na karapat-dapat na makapasok sa lihim na kaharian na mas malakas kaysa sa akin. Bakit hindi mo hilingin sa isang level 9 saint na gawin ang gawaing ito? Maswerte ako kung ako ay maging isang level 8 na santo at ngumiti si Wolf sa loob ng wala pang 2 buwan. Kunin mo. Pinagkakatiwalaan kita at ang iyong kakayahan. Hindi ako ligtas na ipagkatiwala ang bagay na ito sa ibang tao.
Ang iyong misyon ay hanapin ang maliit na itim na tore kung saan ang lahat ay may isa lamang layunin na maghanap ng mga kayamanan. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay din kung ang 12 Hallmasters ay aksidenteng natagpuan ang maliit na itim na tore. Sige. Nararamdaman ko na kung gaano kabigat ang pressure. Ngumiti ng mapait si Severin. Tandaan na panatilihing lihim ang paggana ng maliit na itim na tore. Hindi namin gustong malaman ito ng ibang mga first-year na sekta at subukang nakawin ito sa amin. Bago namin mahanap ang maliit na itim na tore, dapat itong manatiling lihim. Binigyang diin ni Woolrich. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, sinabi niya. Sasabihin ko sa iba pang mga disipulo na tumulong din sa paghahanap ng maliit na itim na tore ngunit hindi ko sasabihin sa kanila ang aktwal na paggamit nito. Malalaman lamang nila na ito ay isang mahalagang kayamanan. Ang sikretong ito ay nananatili sa loob ng lahat ng tao rito. Pagkatapos nito, inutusan ni Woolrich ang isang tao na bigyan si Larry at ang iba pa ng mga alchemical pills na ipinangako niya. Nakuha rin sila ni Severin at ng kanyang mga asawa. Pagkatapos, humiling siya sa isang magandang guardian na dalhin si Severin sa kanilang mga bahay. Si Larry at ang iba pa ay tuwang-tuwa nang makatanggap ng mga alchemical na table task. Ang dami ng mga alchemical na table task ay sapat na upang tumagal ang mga ito sa loob ng 2 buwan at nakatulong sa kanila na mapabuti. Nanguna at ngumiti ang magandang tagapag-alaga. Napakasarap magkaroon ng maraming henyo sa sekta. Dadalhin ko muna kayo para kumuha ng uniforme at token. Pagkatapos nito, ihahatid na kita sa inyong tinutuluyan. Ako nga pala si Leona Page, ang pangatlong tagapag-alaga ng sekta. Nakangiting sagot ni Severin. Salamat, Miss Page. Pagkaalis ni Severin at ng kanyang grupo ng mga tao, sumimangot ang third elder. Mr. Woolrich, alam ko na ang alagad ng iyong senior ay likas na may mahusay na talento at siya ay medyo malakas. Ngunit siya ay isang level 7 saint lamang sa ngayon. Ang pag-level ay hindi madali sa mga yugto ng saint. Kahit na uminom siya ng 4th grade low rank na alchemical pill, hindi ko akalain na siya ay magiging isang level 9 saint sa loob ng 2 buwan gaano kaligtas sa kanya sa Soul Compassant. Isa pang tagapag-alaga ang nagpahayag din ng kanyang mga iniisip. Naiintindihan ko na nais mong alagaan si Severin at ang kanyang mga tao. Wala akong problema dyan dahil siya ay alagad ng iyong senior at isang 4th grade alchemist. Ngunit sa tingin ko ang Soul Compass ay mas ligtas na nasa kamay ng isang level 9 saint man o saint woman tulad ni Cara Tapia. Nagulat si Woolrich nang makitang mayroon pa ring mga tao na may komento sa isyo. At muli, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kinabukasan ng sekta at sa kanilang mga pagkakataong maabot ang lugar na iyon. Ang kanilang pag-asa ay nakasalalay kay Severin na mahanap ang maliit na itim na tore upang sila ay makalusot upang maging pinakamataas na santo o mas mataas pa at umakyat. Sa makatuwid, hindi nila masyadong inisip kung gaano karaming mga espiritual na halamang gamot o kayamanan ang mahahanap ng disipulo pagkatapos makapasok sa lihim na kaharian. Kung nabigo si Severin na mahanap ang maliit na itim na tore sa pagkakataong ito, kailangan nilang maghintay ng isa pang 6 na taon. Dahil dito, mas gusto ng marami sa kanila at naisip na mas angkop na italaga ang misyon sa mga saintmen at saintwomen ng sekta. Hahaha. Don't worry. Mataas ang tiwala ko sa taong pinili ng senior kong kapatid. Humalaklak si Woolrich, ngunit may isa pa siyang matapang na plano sa kanyang isipan. Samantala, si Severin at ang iba ay nakatanggap na ng kani-kanilang uniforme at token. Pagkatapos ay pumili si Leona ng 2 bahay na pinakamalapit sa mga bahay ni Severin para kay Larry at sa iba pa. Matapos iyon ay naayos, nagpatuloy si Leona upang dalhin si Severin, ang kanyang 3 asawa, at sisilin sa kanilang bahay, na mas malapit sa tinutuluyan ng iba pang mga alchemist. Sige, nandito na tayo. Mas mayaman ang level ng spiritual energy sa lugar na ito kumpara sa ibang lugar at tahimik din. Malapit ang lokasyon sa main chamber at medyo malayo sa ibang bahay. Kaya, ang bahay na ito ang may pinakamagandang lokasyon sa sekta. Matagal nang walang laman ang bahay na ito. Marahil, itinatago ito ni Mr. Woolrich para sa inyo. Maraming humiling sa kanya na manatili dito. Ngumiti si Leona at tumayo sa bakuran.
Nakangiting sabi ni Sheila. Severin, maganda ang pakikitungo sa iyo ng master uncle mo. Alam niya sigurong darating ka mamaya. Ngumiti si Severin at tumango. Oo, maraming bagay siguro ang sinabi sa kanya ng master ko. Nag-aalala talaga ako na tatanggihan niya si Celine na sumali sa sekta. Ngayon alam ko na nag-alala ako ng sobra. Ibig sabihin ang 12 token na dinala ko ay nagpapahintulot sa sekta na magkaroon ng dagdag na 1,200 disipulo sa lihim na kaharian. Tama. Baka matagal ka na niyang hinihintay. Hahaha. Napangiti si Sheila. Ngumiti si Leona. Nako, tandaan mo ang sinabi ni Mr. Woolrich kanina. Huwag mong sabihin sa iba ang tungkol sa sinabi niya sa main chamber, lalo na ang miniature Black Tower. Ito ay talagang mahalaga. Ngumiti si Severin at panatag. Huwag kang mag-alala, Miss Leona. Hindi namin sasabihin sa iba. Sige. Pagkatapos ay aalis na ako. Doon ako tutuloy, hindi masyadong malayo mula roon. Nakikita mo ba ang bahay na iyon? Doon tumuloy ang mga guardian at elders. Ang magarbong silid doon ay tinutuluyan ni Mr. Woolrich. Itinuro ni Leona ang ibang direksyon at nagpatuloy. Kung kailangan mo akong hanapin o may itatanong ka, huwag mag-atubiling pumunta at hanapin ako. Pagkatapos noon, iniwan niya si Severin at ang pamilya nito para manirahan. Honey, ang uniforme ng piling alagad na ito ay mukhang maganda sa iyo. Papuri ni Sheila pagkaalis ni Leona. Ngumiti naman si Severin. Pero mas gusto ko ang uniforme ng Saint Men at Saint Woman. Sayang wala pa ako. Hahaha. Binigyan ka ni Mr. Woolrich ng parehong benepisyo ng mga elder at ang token pero bawal kang magsuot ng uniforme ng elder. Kakaiba naman ang kanilang patakaran. Tumawa si Sheila. Napaisip si Sofia at sinabing, siguro ang uniforme ay upang ipakita ang ating antas ng paggamit, at ang token ay kumakatawan sa awtoridad na taglay natin. Ngunit hindi iyon nagpapaliwanag kung bakit nasusuot ni Celine ang uniforme ng panloob na mga disipulo kapag ang kanyang paggamit ay hindi pa nakakatugon sa pangangailangan na maging isa. Nakangiting sabi ni Severin. Hindi mahalaga. Naniniwala ako na mapapabuti si Celine ng napakabilis. Ang isang magaspang na pagtatansya ay mangangailangan lamang siya ng ilang taon upang matugunan ang kinakailangan. Hoy, Felix, tumingin ka doon. Mayroon na talagang nakatirang tao sa bahay na iyon. Hindi ba dapat ay bakante ang bahay na iyon? Tulungan ang isang lalaki mula sa isang bahay na hindi kalayuan sa bahay ni Severin. Ang kanyang pangalan ay Harris Rowe, at ang kausap niya ay si Felix Welsh. Pareho silang mga alchemist ng sekta. Katatapos lang nilang gumawa ng mga alchemical pills at lumabas para magpahinga. Laking gulat nila nang mapansin nilang may mga tao sa bahay na matagal nang walang tao. Napatingin si Felix sa direksyon na iyon, tumayo, at nakasimangot. Kakaiba ito. Paanong may mga tao doon? Nagtalaga na ba sila ng taong mananatili doon? Sagot ni Harris. Hindi naman siguro. Maging ang aming master ay hindi nakatuloy doon kaya bakit sila karapat-dapat na manatili sa bahay na iyon? Tara. Punta tayo doon. Kumunat ang noo ni Felix at naglakad papunta sa bahay nila Severin kasama si Harris. Samantala, si Severin at ang kanyang pamilya ay nagsimulang pumili ng kanilang mga silid at i-unpack ang kanilang mga bagahe. Pagkatapos ay pumunta sila sa bakuran at nagkwentuhan. Maganda ang bahay na ito. Ang antas ng espiritual na enerhiya ay napakayaman at matatagpuan sa isang magandang lugar. Ang hardin ay nakatanim ng maraming bulaklak at tingnan ang puno ng saging na ito at ang 2 pond doon. Ito ay perpekto. Tumingin si Sheila sa hardin at nagpuri. Mukhang nasisiyahan siya sa bahay. Sinabi ni Diane. Nakakita ako ng ilang maliliit na bayan sa pag-akyat dito. Iyon ay magiging napaka-convenient. Kung may kailangan tayong bilhin. Sa palagay ko ay may 2 pang kalye sa kabilang burol. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga kalye ay maraming mga tindahan at restoran kung saan palaging pinupuntahan ng mga alagad. Pagkatapos marinig iyon, ganap na nagliwanag ang mga mata ni Sheila. Maganda ang obserbasyon mo. Hindi ko man lang napansin. Hihihi. Hindi na tayo magsasawa. Ngumiti si Sofia. Ang Sky Blue sect ay isang first-tier sect.
Ang bilang ng mga disipulo na mayroon ang sekta ay hindi bababa sa 2 beses na mas marami kaysa sa Stormy Moon Sect. Ang aking rough estimation ay ang Sky Blue Sect ay mayroong mahigit 100,000 mga disipulo. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Biglang sumulpat sina Felix at Harris at tinanong sila. Tumayo si Severin at sinalubong sila ng kanyang nakakuyom na kamay. Hello, bago lang kami dito. Masaya akong makilala kayong dalawa. Bago. Kaya bagong recruit kayo. Natigilan si Felix. Napunta ka ba sa maling lugar? Hindi ba't inihatid ka ng mga alagad sa lugar na dapat mong puntahan? Ang ganda ni Dayan, Sheila, at Sofia ang nakatawag ng atensyon ni Harris. Hindi araw-araw ay magkakaroon siya ng pagkakataong makakita ng ganoong kagandahan, hindi pa banggitin ang tatlong nakatayong magkasama. Upang maakit ang kanilang atensyon, tumayo siya ng tuwid, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod niya, at seryosong sinabi. Hello, kapwa junior brother at junior sisters. Ha? Bakit may brat dito? Ikaw ang brat, hindi ako. Galit na nagpout si Celine sa labi ng hindi maganda ang impresyon sa kanya ng dalawang lalaki sa kanilang bastos na ugali. Anong nangyayari? Bakit mo dinala ang bata dito? Karapat-dapat pa ba siyang maging isang rehistradong disipulo? Lahat ba kayo ay rehistradong disipulo? Siguradong maling lugar ang napuntahan ninyo. Ang tirahan ng mga nakarehistrong disipulo ay nasa burol. Sabi ni Felix matapos makaramdam ng pagkatulala. Hay, ito ang tirahan namin. Si Mr. Woolrich ang nag-ayos ng lugar na ito para sa amin. Ngumiti si Dayan at nagpaliwanag. Sabi ni Sofia. Tama. Sinabi sa amin ni Mr. Woolrich na maaari kaming manatili dito. Nabibiro ka ba? Seryoso ka bang sinasabi na pinayagan ka ni Mr. Woolrich na manatili dito? Alam mo bang isa ang lugar na ito sa pinakamagandang lugar sa sekta? Ang aking master ay isang 3rd grade high-rank alchemist. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong manatili rito. Kaya, ano ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat na manatili dito? Galit na galit si Felix kaya ibinato niya ang galit kay Severin. Kung ang isang 2nd grade high-rank alchemist na tulad niya ay hindi karapat-dapat na manatili sa bahay, ano ang dahilan kung bakit ang mga taong ito ay may karapatang manatili doon? Sabi ni Harris, mga magagang junior sisters, mas mabuting huwag kang magsalita ng kalokohan dahil lang sa maganda ka. Tanging ang alchemist at ang kanyang pamilya ang pinapayagang manatili sa lugar na ito. Ang alchemist ay dapat na nasa 2nd grade o mas mataas pa. Ang alchemist na nasa 1st grade ay walang benepisyong manatili ng mag-isa sa bahay. Pareho kaming 2nd grade high-rank alchemist. Nang i-reveal niya ang kanyang alchemy level, mukha siyang proud. Sa kanyang pananaw, hahangaan sila ng mga babaeng iyon o mag-iisip man lang ng paraan para mapasaya sila kapag alam nilang sila ni Felix ay 2nd grade high-rank alchemist. Marahil ay kakailanganin lamang ng ilang mga alchemical na table task para maging kanya ang mga babaeng iyon. Paano hindi ka panipaniwala sa pag-iisip lamang tungkol dito? Ang asawa ko ay isang alchemist at siya ay isang 4th grade alchemist. Kaya, siya ang dahilan kung bakit kami maaaring manatili dito. Ngumiti si Dayan at nagpaliwanag. Anong sinabi mo? 4th grade alchemist. Nagpalitan ng mga natatarantang tingin sina Felix at Harris. Nag-aalinlangan sila sa kanilang narinig. Karamihan sa mga alchemist sa sekta ay 1st grade o 2nd grade, na may kakaunti, kung mayroon man, mga alchemist sa 3rd grade. Ang mga 4th grade alchemist ay karaniwang hindi naririnig. Ilang taon na ang nakalipas mula noong idinagdag ang isang 3rd grade alchemist sa kanilang rank, lalo pa ang isang 4th grade low-rank alchemist. Kung ang binata sa harap nila ay tulad ng kanyang inaangkin, kung gayon ang posisyon na kanyang hahawakan sa loob ng sekta ay hindi akalain na prestihiyoso. Ito ay hindi posible. Tumanggi akong maniwala. Hindi kami sinabihan tungkol dito. Inanunsyo sana ito ng sekta kung sumali sa amin ang isang 4th grade low-rank alchemist. Iniiling ni Felix kanyang ulo sa hindi paniniwala. Ang balitang ito ay tila nagpakilig sa kanya. Pinagmasdan niya si Severin at nagpatuloy. Bata pa siya, at hindi ba niya ako tinawag na senior? Bakit ang isang 4th grade alchemist ay mananatiling mababang profile?
Lahat kayo ay sinusubukang hilahin ang aming binti. Tumikim si Harris at sinagot ang damdamin ni Felix. Oo, nagsisinungaling sila. Noong una ay gusto niyang gumamit ng alchemical know-how para mapabilib ang mga babaeng iyon, ngunit lahat sila ay mga babae ni Severin. Na parang hindi sapat na masama, inangkin ni Severin na siya ay isang 4th grade alchemist. Nahirapan siyang tanggapin iyon. Napansin ni Severin ang kanilang pag-aalinlangan at sinabi, "Kaka-rating lang namin dito ngayon, kaya mas nararapat para sa akin na tawagan ka bilang isang senior sa loob ng sekta." Pero hindi iyon naaangkop sa alchemy o mga tagumpay. Kung ako ay naging mabait na ipinagmamalaki ang aking mga kakayahan, dapat ay tinatawag na ninyo akong senior. Hindi ka maaaring magseryoso. Well, sa bagay na iyon, tingnan natin kung kwalipikado ka na tugunan ng ganoon. Kung makakagawa ka ng 3rd grade pill dito at ngayon, tatawagan kita bilang senior. Ano pa, luluhod pa ako bilang paggalang. Naging madilim ang ekspresyon ni Felix. Tumango si Harris. Oo. Mahirap paniwalaan ang isang taong kasing bata mo na magkakaroon ng napakalalim na kakayahan sa alchemical. Mayroon kaming 3 4th grade low-rank alchemist sa aming sekta, at lahat sila ay medyo matanda na. Kahit na ang pinakabata sa kanilang 3 ay nasa edad 50 na. Hindi ko maisip na mayroon kang kakayahan na katulad nila kapag mas bata ka pa. Kung makakagawa ka ng isang 3rd grade low-rank pill dito mismo, handa akong tawagan ka bilang aking senior. Luluhod din ako at hihingi ng tawad sa'yo, kung yan ang gusto mo. Ngunit kung nagsisinungaling ka sa amin, paaalisin ka namin sa lugar na ito, kahit na ibig sabihin ay kailangan naming gumamit ng puwersa. Pagbabante ni Felix. Napansin ni Severin na medyo nakakatuwa ang kanilang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang kaldero at nagmungkahi. Sana'y tuparin mo ang iyong salita, gayunpaman. May oras pa rin akong natitira, kaya't ikalulugod kong gumawa ng isang tableta sa harap mo. Napalunok si Harris sa gulat nang makita ang kaldero. Hindi na siya kumpiyansa na mananalo sa kanilang hamon. Malapit na silang humarap sa isang napaka-awkward na suliranin kung sakaling magtagumpay si Severin. Mukhang hindi karaniwan ang kanyang kaldero. Maaaring ito ay isang espiritual na kasangkapan, isang 3rd grade, marahil. Ito ay mapapabuti ang kanyang mga pagkakataong magtagumpay ng 30%. Turo ni Felix matapos pagmasdan ang kaldero. Kumunat ang noo ni Harris. Sa pananahimik na tono, mungkahi niya kay Felix. Dapat ba nating hilingin sa kanya na huminto? Ang ating dignidad ay mananatiling buo kung aalis tayo ngayon. Sa kabaligtaran, kailangan nating harapin ang kahihiyan kung nagawa niyang gumawa ng tableta. Kumunat ang noo ni Felix at pinag-isipan ang kanilang sitwasyon. Ang pag-alis ngayon ay parang kahihiyan. Katulad din ng pag-amin ng pagkatalo. Sa tingin ko, hayaan natin siyang magpatuloy. Kung magtagumpay siya, kailangan na lang nating tiisin ang ating kahihiyan. Kung nabigo siya, may pagkakataon pa tayong umalis nang nakataas ang ating mga ulo. Napangiti na lang ng mapait si Harris sa mungkahi ni Felix. Walang duda sa kanyang katayuan bilang isang alchemist kung siya ay nagtataglay ng isang kaldero na tulad nito. Dapat ay mayroon din siyang kasanayan. Iyon ang pinakakapani-paniwalang paliwanag bukod sa posibleng koneksyon sa isang taong makapangyarihan. Habang ang paniwala ng isang koneksyon sa isang taong makapangyarihan ay sumagi sa isip ni Harris, malalanghap ng matalim at idinagdag. Teka, hindi ba nila nabanggit kanina na ang sect leader natin ang nagayos na manatili sila dito? Malapit ba sila ng sect leader natin? Bigay kaya sa kanya ng sect leader natin ang kalderong iyon? Sinaman ng tingin ni Felix si Harris. Lagi kang nag-iisip ng sobra-sobra sa mga bagay-bagay. Bakit siya bibigyan ng leader ng sekta natin yan? Masyadong pagmamalabos iyon, kahit sayo. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, dagdag pa ni Felix. Huwag kang mag-alala. Baka sinusubukan lang niyang lokohin tayo. Hindi pa nga niya nilalabas ang mga materyales niya. Gagawin kong mas challenging para sa kanya para hindi kami matatalo sa hamon kahit na magtagumpay siya sa paggawa ng 3rd grade pill. Ahem. Ano ang pinag-uusapan niyong dalawa? Kanina pa kayo nagbubulungan sa pagitan niyo.
Hanggang kailan ako maghihintay hanggang sa maging handa kayong masaksihan ang aking demonstrasyon? Putol ni Severin. Siya ay may mapayapa na ngiti sa kanyang mukha habang inilalahad niya ang isang hanay ng mga materyales para sa pangatlong grado na medium rank na mga table task. Hindi ba ginagamit ang materyal na iyon para sa paggawa ng mga third grade na medium rank na table task? Iyan ba ang napili mong gawin? Nagtatakang tanong ni Harris habang papalapit. Ang kanilang hamon sa kanya ay lumikha ng isang third grade na tableta, at maaaring pumili si Severin ng hindi gaanong komplikadong gawain sa pamamagitan ng pagpino ng isang mababang ranggo. Alam nilang lahat na ang katamtamang ranggo ay mas mahirap kaysa sa mababang ranggo. Tila natuwa si Felix sa desisyon ni Severin dahil ang isang third grade na medium rank na tableta ay walang alinlangan na mas mahirap kaysa sa isang mababang ranggo. Sa sandaling iyon, nag-isip siya saglit at saka tinanong si Severin sa pangalan nito. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tugon niya at nagpakilala si Severin. Ang pangalan ko ay Severin Foylet. Tumango si Felix at nagpaliwanag. Mabuti, Severin. Sumang-ayon kami, naluluhod lang kami bilang paghingi ng tawad kung makakagawa ka ng third rank na tableta ng matagumpay sa unang pagsubok. Hindi namin tatanggapin ang iyong tagumpay kung hindi. Masiglang tumutol si Sheila na kanina patahimik na nagmamasid. Hindi mo magagawa iyon. Hindi mo nabanggit kanina na kailangan itong gawin ng perpekto sa unang pagsubok. Napakahirap ng mga third grade na medium rank na table task, at kahit isang dalubhasa na tulad mo ay hindi magagarantiya ng tagumpay sa iyong unang pagsubok. Ang isa sa tatlong tagumpay ay sapat na sa normal na mga pamantayan. Hindi ka makatwiran para sa paghiling na magtagumpay sa unang pagsubok. Anong sabi mo? Inakusahan mo lang ba kaming hindi makatwiran? Para sa akin kailangan mong turuan ng leksyon. Sinalubong nito ang pananalita ni Felix habang nakakuyom ang mga kamao at gumanti. Siya lang ang dapat sisihin, ang lalaki mo, sa pagiging mayabang at mapagpakumbaba. Hindi niya dapat ipagmalaki ang kanyang kakayahan kung wala naman siyang maipapakita. Bakit kami maniniwala na ang pinuno ng sekta namin ang nagayos na pumunta siya rito kung hindi naman siya kasing galing ng aming master? Gustong makipagtalo ulit sa kanila ni Sheila. Ang lakas ng ngumiti si Severin at pinigilan siya. Walang silbi ang pakikipagtalo sa kanila, Sheila. Magiging maayos din ako. Ang kailangan ko lang gawin ay magtagumpay sa unang pagsubok, di ba? Hindi ito problema para sa akin. Pagkatapos, lumingon si Severin sa dalawang lalaki at sinabing, panoorin mong mabuti ngayon. Nagpalitan ng tingin ang dalawang alchemist at ngumisi. Binigyan pa ni Harris ng thumbs up si Felix para sa pag-abot ng kinakailangan na iyon. Ang kanilang paggigiit na magtagumpay si Severin sa kanyang unang pagtatangka ay kumilos ng isang karagdagang layer ng kahirapan. Ang anumang pagkabalisa o tensyon sa bahagi ni Severin ay magpapalaki lamang ng posibilidad na mabaygo. Sa madaling salita, kahit isang third grade high rank alchemist ay magkakaroon ng napakababang pagkakataon na magtagumpay. Gayunpaman, ang mga galaw ni Severin ay naisakatuparan ng may pagkalikido na pareho sina Felix at Harris ay namangha. My goodness! Hindi pa ako nakasaksi ng teknik na ganito dati. Bulalas ni Harris. Kabanata 1648, napalunok si Harris matapos pagmasdan ang mga galaw ni Severin. Pati si Felix ay naiwang tulala. Ang kanyang kakayahan ay wala sa mundong ito. Tingnan lamang ang hindi nagkakamali na timing at pakiramdam ng ritmo. Hanga ako sa kanyang diskarte. Ang kanilang ibinahaging hilig para sa alchemy ang nagbunsod sa kanila na asahan ang mga potensyal na maling hakbang ni Severin, na inaasahan nilang matutuwa. Gayunpaman, ang lakas ng mga kakayahan ng isang tao ay makikita sa paraan kung saan isasagawa ang kanilang pamamaraan. Alam na agad nila na hindi faker si Severin. Ngayon, bumangon ka, utos ni Severin. Sa pagtaas ng palad niya, may tumambad na tableta sa harapan niya. Hindi ito maaari. Ito ay isang superior quality na tableta na may 5 linya. Tiningnang mabuti ni Felix ang tableta na may markang pagtataka. Tama ka. Ito ay isang superior quality na pil na ginawang mas mahusay pa mula sa 5 linya. Hindi ako makaimik. Ang lahat ay nagpapatunay na siya ay isang third grade high rank alchemist sa pinakamababa,
posibleng kahit isang 4th level low-rank alchemist. Nauutol na sabi ni Harris. Ang kanyang emosyon ay nasa gulo. Itinago ni Severin ang tableta at ang kaldero. Humarap siya sa kanilang dalawa at nagtanong. Tinatanggap mo ba ang resulta? Pinagmamasdan ni Sheila ang mga natigilan nilang ekspresyon na may kagalakan. Humalukip-kap siya ng nakangiti at pinaalalahanan sila. Hihihi. Kung tama ang pagkakaalala ko, luluhod ka at hihingi ng tawad kung nagtagumpay ang asawa ko sa una niyang pagsubok. Ikinalulungkot namin sa pagdududa sa iyo. Kasing kahihiyan para kina Felix at Harris, napagpasyahan nilang magnganga ang kanilang mga ngipin at lumuhad dahil walang tao sa paligid sa sandaling ito. Naunawaan nila ang kahalagahan ng pagtupad sa kanilang salita, lalo na't maaari nilang masaktan ang isang makapangyarihang alchemist kung babalikan nila ang kanilang kasunduan. Ang ganitong gawain ay makakasama sa kanilang pag-unlad sa loob ng sekta. Taos-puso kaming humihingi ng paumanhin sa iyo. Ikaw ang aming senior pagdating sa alchemy. Umaasa kami na hindi mo ipagkakaila ang aming kamangmangan laban sa amin. Sabi ni Harris habang nakaluhod sa lupa. Anong ginagawa niyong dalawa? Lumuluhod ka ba sa harap ng iba? Sinisira mo ang reputasyon ko. Isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw, at pumasok mula sa labas ang isang lalaking nasa edad 40. Master. Lumingon ang dalawang lalaki sa kanilang master nang mapagtanto kung sino siya. Sabay silang bumangon at ibinaba ang kanilang mga ulo. Pakiramdam nila ay napahiya sila ng husto, hinihiling nilang may baon na lang nila ang kanilang ulo sa buhangin na parang isang ostrich. Sino ka? At anong lakas ng loob mong hilingin na ang aking mga alagad ay lumuhad sa harap mo? Ang lakas ng loob mo. Si Igor Zinsk, ang kanilang master, ay dumating upang suriin ang pag-unlad ng kanyang mga alagad sa alchemy. Nang makita niya ang isang bakanteng patio ay nagtulak siya na umalis, ngunit napatingin siya sa kalapit na patio ng bahay at nakita niya ang presensya ng maraming tao sa loob. Sa loob ng ilang segundo, biglang kumulo ang galit ng mapagtanto niyang nakaluhod ang kanyang mga alagad sa harap ng isang estranghero. Ang mga alchemist ay nag-utos ng pinakamataas na antas ng paggalang sa loob ng anumang sekta. Ang dalawang alagad ni Igor ay umabot sa 2nd grade high rank at malamang na maging mga alchemist na may 3rd grade low rank sa takdang panahon kung magpapatuloy ang kanilang pag-unlad ng walang hadlang. Ang mga alchemist ng kanilang kalibre ay tinatrato ng may malaking paggalang sa loob ng sekta, at maging ang mga protector ay binigyan sila ng lubos na paggalang. Ang pagluhod at paghingi ng paumanhin ng kanyang dalawang estudyante ay katulad ng isang lantarang insulto sa kanilang guro. Tumingin si Severin kay Igor na may malamig na ngiti at nagtanong. Ikaw ba ang kanilang master? Natalo sila sa akin at lumuhad para humingi ng tawad sa kanilang pagkatalo. May problema ba doon? Kumunat ang noo ni Igor. Kung matalo ang kanyang dalawang estudyante, inakala niyang nakikipagkompetensya sila sa binata na may kaugnayan sa alchemy, at ni isa sa kanyang mga estudyante ay hindi nakayanan ang binata. Hahaha. Kung titingnan mo sa hitsura mo, dapat ikaw ang bagong dating na alchemist, tama ba? Sa kabila ng hindi nauunawaan ang dahilan ng presensya ni Severin sa looban, napagtanto ni Igor na ang binata sa harap niya ay talagang isang alchemist. Si Severin ay maaaring maging isang 3rd grade alchemist, alinman sa low rank o medium rank. Ang pagiging isang 3rd grade alchemist ay hindi maliit na gawa, at mataas na pagpapahalaga ay ibinibigay sa mga alchemist ng antas ni Severin sa loob ng sekta. Gaya ng inaasahan, kinumpirma ni Severin. Oo, bago lang ako dito, at isa akong alchemist. Hahaha, maganda. Magkaroon tayo ng konting paligsahan para matukoy kung sino sa atin ang mas magaling na alchemist. Kung oo, luluhod din ako at hihingi ng tawad sa iyo. Kung ako nga, luluhod ka at hihingi ng tawad sa ating tatlo. Natigilan si Severin. Siya ay nahuli sa pamamagitan ng sorpresa ng tulad ng isang confrontational na diskarte mula kay Igor. Hahaha. Sigurado ka? Tanong ni Sheila bago pa man makapagsalita si Severin. Kitang-kita ang mapang asar niyang ngiti. Hindi ba halata? Siyempre sigurado ako. Kumpiyansa na iginiit ni Igor. Samantala, naalarma sina Felix at Harris sa ginawa ni Igor. Agad namang payo ni Felix. Sa tingin ko, mas mabuti na pag-isipan mong muli.
Aminado kami na hindi kami mas magaling kaysa sa kanya. Sa tingin ko hindi mo dapat hamanin ang isang taong senior natin. Tinanggap na ni Felix ang katotohanan na ang mga kakayahan ni Severin sa alchemical ay nalampasan siya, at sa makatuwid, nakuha ni Severin ang karapatang tawagin bilang kanyang senior. Nagpahayag ng suporta si Harris sa ideya ni Felix. Oo, magkakaroon tayo ng pagkakataon sa ibang pagkakataon. Ito ay magiging mas matalino na hayaan ang isang ito na palampasin. Lahat tayo ay mga alchemist mula sa iisang sekta, di ba? Isang kawalan, sa kanya man o sa iyo, wala kayong pakinabang. Mag-uudyok lang ito ng hindi pagkakasundo sa ating mga miyembro ng sekta. Sa makatotohanang pagsasalita, masasabi ni Harris mula sa demonstrasyon ng alchemy ni Severin na ang huli ay mas mahusay kaysa kay Igor. Ang kakayahan ni Severin ay higit na nalampasan ni Igor sa bawat isang aspeto, mula sa kalidad ng tableta hanggang sa kahusayan sa pamamaraan. Maaaring hindi nakialam si Harris kung mas malakas si Igor kaysa kay Severin, ngunit napilitan siyang gawin iyon dahil sa takot na mapunta ang kanyang amo sa isang nakakahiyang sitwasyon. Ang mga komantong iyon ay higit na nagdulot ng kawalang kasiyahan ni Igor. Malamig niyang sagot. Bantayan mo ang bibig mo. Ang pagpapahiya sa inyo ay katumbas ng pagpapahiya sa akin. Baka isipin mo na okay lang na ipahiya ka ng ganyan, pero hindi tayo pareho ng nararamdaman. Huwag mo akong pigilan na hamanin siya. Natahimik sandali si Severin. Nag-isip siya sandali at iminungkahi kay Igor. Bueno, kaya kung tanggapin ang hamon kung mapilit ka sa isa, ngunit hindi natin kailangang lumuhad at kung ano-ano pa. Walang elemento ng kasabikan dyan. Paano kung itataya natin ang ating taya sa mga espiritual na halamang gamot? Napagtanto ni Igor ang panukala ni Severin bilang isang tanda ng takot na gumawa ng katangahan kung siya ay natalo at kailangang lumuhad sa paghingi ng tawad. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang siya ay sumagot. Napakagago mo. Handa kang tumaya sa aking mga alagad na ang natalo ay kailangang lumuhad at humingi ng tawad, ngunit ngayon ay binabago mo ang mga tuntunin ng taya dahil sa tingin mo ay hindi mo matatalo ang kanilang master. Hindi gaanong nakakahiyang mag-alok ng ilang mga espiritual na halamang gamot kaysa lumuhad upang humingi ng tawad, tama ba ako? Napakamot ng ulo si Severin at sinabing, paano ito? Kung matalo ka, bibigyan mo ako ng 10 4th grade low rank na espiritual na mga halamang gamot. Pero kailangan nilang maging angkop para sa alchemy. Kung matatalo ako, luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo at sa iyong mga alagad. Sapat na para sa iyo. Sumang-ayon kaagad si Igor, na nagsasabi. Oo naman. Okay lang ako basta pumayag kang lumuhad at humingi ng tawad kung matatalo ka. Bagaman nakababahala na maaaring kailanganin niyang ibigay ang 10 sanga ng espiritual na mga halamang gamot, ang pangunahing layunin niya ay tulungan pa rin ang kanyang mga apprentice na tabyusan ang kanilang sarili. Tumawa si Severin at inilabas ang kanyang kaldero. Mabuti naman kung ganoon. Gayunpaman, dapat kong idiin na ang mga alagad mo ang nagmungkahi ng kondisyon ng pagluhod at paghingi ng tawad kung nagawa kong gumawa ng 3rd grade na tableta. Hindi mo masisisi iyon sa akin. Umasim ang ekspresyon ni Igor, at pinandilatan niya ang kanyang mga apprentice. Hindi niya inaasahan na magmumungkahi sila ng ganoong kalokohang kalagayan, at sa kasamaang palad, ang sitwasyon ay wala na siyang pagpipilian. Gusto niyang ipagmalaki ang kanyang kaldero na may 2 silid, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang kaldero ni Severin ay nagmumula sa ilang mahinang pagkutitap na alon na tila mas malakas kaysa sa kanya. Double-chambered ang kaldero ko. Paano ang sa iyo? Masungit na tanong ni Igor kay Severin. Nakangiting sagot ni Severin. Ito ay isang triplet-chambered cauldron. Halos mahimatay si Igor nang marinig iyon. Lahat ng 3 sa mga alchemist na 4th grade low rank sa Sky Blue sect ay gumamit ng double-chambered cauldrons, at halos kapantay niya sila nang gumamit siya ng sarili niyang double-chambered cauldron. Ito ay isang bagay na palagi niyang ipinagmamalaki. Gayunpaman, ang kaldero ni Severin ay isang triplet-chambered na walang alinlangan na natabunan ni Igor. Napangisi si Igor ng mayabang at sinabi, gaano man kahanga-hanga ang iyong kaldero, sa huli ang iyong lakas ang magpapasya sa. Bago siya makatapos sa pagsasalita,
Si Igor ay napapanood lamang ng may pagtataka habang si Severin ay gumawa ng isang set ng 4th grade low-rank refinement na materyales. Nagulat si Igor. Napabuntong hininga siya at hindi makapaniwala sa nakikita. Tila naghahanda si Severin na lumikha ng isang 4th grade low-rank na tableta. Kung si Severin ay isang 4th grade low-rank alchemist na ang 4th rank na mga table task ay halos hindi nalampasan, ang kanyang kakayahan ay walang alinlangan na hihigit pa sa mga 3rd grade high rank na mga table task ni Igor.